Hello, all zodiac signs. Ito yung inyong horoscope for July 13 hanggang 17. Maraming salamat po sa inyong support. Kung matagal na po kayo dito, sumusubaybay ng mga readings ko on YouTube and FB page. For those na bago, yan, please don't forget to subscribe, like, follow, at patap na rin yung bell icon. Regarding personal reading services, dumiretso na lang po kayo sa aking FB page or tignan nyo na lang yung mga naka-flash sa screen sa bandang dulo nitong video. Nandun yung details. Or basahin nyo yung description ng video. Ayan. Shoutout na rin sa ating mga YouTube channel members and FB page subscribers which nakalagay dun sa ating outro. No, makikita ninyo yung mga names doon ng ating mga YouTube channel members and FB page subscribers. Maraming salamat sa pag-avail sa suporta. Salamat din sa mga laging sumusubaybay, sa ating mga top fans sa FB, pati na rin yung mga star senders natin doon. Sa mga gusto naman mag-join, hanapin nyo lang yung join button. Kung kayo ay nasa laptop or PC. Or kung nasa phone naman kayo, nanonood ng YouTube ko, tignan nyo na lang yung sa description ng video, nandoon yung link. I-tap nyo lang yun and then mapupunta na kayo doon sa pag-join. Okay? Tingnan natin Aries, anong meron. So, pwedeng very confident ka ngayon, ano? Very courageous ka, confident. At saka naniniwala ka talaga sa sarili mo na kaya mo tong bagay na ginagawa mo. No? May kaakibat na swerte ito. Pwedeng iba sa inyo dito, ano? Meron kayong nararamdaman na intense about someone. Oo. And parang merong some kind of magnetic attraction sa inyo nitong person na ito. Kaya lang, ano, kung halimbawa, ano, etong person na ito is secretive and possessive. Yan, Scorpio. Scorpio energy. Baka yun yung person na, ano, tinutukoy dito. Okay? So, may mga matters dito tungkol sa family, sa bahay. Baka may mga importanteng ganap or may mga importanteng concerns, no? Pwedeng iba, baka may problem kayo related sa bahay or sa family. Or yung dapat bigyan ninyo ng attention. Wow, so pwedeng iba sa inyo, saswertihin kayo pagdating sa ano, sa career or sa business. Basta kung ano naman itong creative endeavor ninyo, maaari kayong swertihin dyan. Pero nga dito sa person na to na Scorpio, parang may mga ano, may mga secrets. Tsaka parang may intense feeling. Intense feeling sa iyo tong si Scorpio. Hindi ko nga lang alam anong emotion yun, pero yun na nga. Pwede rin may mga tinatago siya, no? Pwedeng yun. Pwedeng mismo yung mga nararamdaman niya, yun yung sinisikreto niya sa'yo. Okay? Next is si Taurus.
Meron ka ditong Vesta, the goddess within, your sacred spiritual center, and quiet dignity. Meron ka ring Pisces, ayan. Baka naman may Pisces person, ayan. At meron kang 7th house. Okay, Taurus, so ang nakikita ko dito is, yan, specific to sa ano, specific sa mga single. Pwedeng, may person na, ano, paparating sa inyo. Pisces, ayan, Pisces energy. Oo, ayan o, may paparating na, ano, person sa inyo. Kung, yan, kung single nga kayo, yung iba makakahanap kayo ng isang long-term na partner, jowa. No, pang matagalan yung relationship na yan. Okay, kung hindi man yan about ano, hindi man ito about mga jowa-jowa, pwedeng ano, isang stable na ano, business partner. Pwede yung iba kasi dito, ano eh, parang okay lang naman sa inyo na kahit wala kayong love life. No? Na-enjoy nyo naman yung peace and quiet, no? Yung, kumbaga, yung perks ng pagiging single, na-enjoy nyo naman. Pero yun nga, parang meron lang din ako nakikita dito sa background, no? Yan, Pisces. Baka lang meron dito sa paligid mo na Pisces person na pwedeng interesado siya sa'yo. Okay? Kung sino man itong Pisces na to, this is very, ano, sabi dito, loving, compassionate, yan. So, baka, no, baka ito ay mauwi sa pag-ibig. Pwedeng kakilala mo na. Pero yung, pwedeng magtapat siya ng feelings niya, oo. At itong ano na to, itong person na to, willing ito. Willing ito na i-commit niya talaga yung sarili niya sa'yo. Kumbaga seryoso siya eh. Pwedeng pang long term nga ito. Ayun, possible nga na mauli sa pagbuo ng family ito if ever. Okay, baka naman yung iba sa inyo dito, ano. Yan, baka naman yung iba dito, asawa nyo na talaga si Pisces yan, para dun sa mga married. Pero nakikita ko lang talaga dito is magandang partnership, whether sa romantic ito or sa business. Okay? Parang meron ditong something sa ano mo, sa card mo na parang mala hermit. Parang ano eh, this is finding your center. So parang may kinalaman sa spiritual. So, hindi ko alam kung yung iba sa inyo, gusto nyo muna ng time alone. Ayan. Pwede nga iba, gusto nyo ng ano, mapag-isa muna. Okay, hindi ko alam kung meron kayong something na pinag-iisipan. Ayan. Pero, yun nga, parang mala hermit energy. Okay? Gemini. So, parang meron kayo ditong ano, may changes, no? Pagdating sa ano, sa nararamdaman about a person. Hindi ko alam kung siya yung nagbago or ikaw, Gemini. Pero this involves a Scorpio person. Okay, pwedeng Scorpio itong person na tinutukoy dito. Basta meron ditong something na ano,
Nagbago yung nararamdaman nitong person na to, whether ikaw yan o siya. Okay. Or kung hindi nagbago, parang very intense yung mga emotions, no? Itong July 13 hanggang 17 para sa iyo or para dito sa person na ito. Pwedeng si Scorpio or ikaw. No, expect mo rin na merong changes. Hindi ko alam kung ano to. Bukod sa emotion, sa isip, pwedeng may mga last minute magbabago isip niyo or change of plans. Basta parang meron something about yung mga babaguhin or biglang kumbaga yung mga wala sa plano, no? Parang ganun, tapos bigla na lang susulpot, maiiba yung plano. Okay, pwede rin meron someone dito na meron siyang matinding nararamdaman pero hindi niya sinasabi or inaamin. Okay, pwedeng tinatago niya yung sa sarili niya kung ano man ito. Mga kinikim-kim na emotions yan. Whether ikaw yan or yung Scorpio. Cancer. Okay, nakuha natin Venus, Aquarius, and 8th house. Wow! So, this is you unleashing kung ano man itong mga desires. May pagka-rebellious yung energy mo, no? Cancer, itong mga susunod. Ibig sabihin, may pagka-bold, daring, or rebellious yung iyong energy. Yan, parang rebel yung energy mo na napipick up ko dito. Tsaka parang gusto mo ng freedom, yun yung nafe-feel ko. Gusto mo malaya ka na gawin yung gusto mo. Ayaw mo ng nasasakal ka in a relationship. Okay, so yan, pwedeng may mga dito. Hindi ko alam, parang partying or magpapaka-indulge ka about something. Yan. Talagang parang meron ditong something na susulitin mo, enjoyin mo talaga, hindi mo titipirin yung sarili mo. Okay, parang meron ditong something na ipapamper mo yung sarili mo. Like, yan, parang nakikita ko dito, parang may pagpapaganda, tsaka parang may mga material things, magagandang gamit. So, ayan, pwedeng may bibilhin ka. I-indulge mo yung sarili mo. Papamper mo yung sarili mo. Okay. At nakikita ko dito, makaka-attract ka ng success. Ayan, may success na sinasabi. Tsaka parang may Aquarius energy. Hindi ko alam kung ito yayayain ka lumabas, gumimik, mag-disco or mag-date. Sabi ko nga parang may disco or party. Okay. So yan, parang meron kayong something in common nito kay at Aquarius, no? Na parang
na-enjoy nyo yung company ng isa't isa kasi halimbawa, mahilig kayo mag-disco pareho or mahilig kayo mag-billiards or mahilig kayo mag-gym pareho or parang siya yung ano mo siya yung kasundo mo pagdating sa mga bagay-bagay. So yan, pwedeng magkayayaan kayo. No, you will do something together. Yan. Basta kung etong si Aquarius, meron kayong something na gagawin na pareho ninyong na-enjoy gawin yun. Yun yung nakikita ko dito. Ayan. Leo. Okay, may Cancer energy dito. Cancer or Pisces energy. Something na may kinalaman sa kung ano yung mga opinions ng ibang tao sa'yo or kung ano yung tingin nila sa'yo. Yung image mo ba? Yung image mo sa ibang tao. So, feeling nila siguro, ayan, pwedeng natitrigger ka, naapektuhan ka na itong mga sinasabi nila about you, kung sino man itong mga tao na to. O, ayan, pwedeng naapektuhan ka emotionally kung ano yung mga opinion nila sa'yo, yung mga sinasabi nila sa'yo. Yun yung pinaka-image mo sa kanila, yun yung tingin nila sa'yo. And pwedeng big deal sa'yo yun. Affected much ka dun or nasasaktan ka. So parang nagiging emotional ka dun. Or pwedeng nagiging sensitive ka doon sa mga puna nila. Yan. Sa mga sinasabi nila sa'yo. Yung tingin nila sa'yo. Yan. Pwedeng may Cancer energy. Oo. This is you na nagiging very vulnerable, emotional, or sensitive. Okay, at pwedeng may kinalaman sa mag-ina, whether yan, ikaw yung anak or ikaw yung nanay. So, yan, pwedeng may kinalaman din sa motherhood. Okay, yan, yung mga na-pick up ko. Virgo. Moon, Libra, tsaka 11th house. Wow! So, nakikita ko parang may mga ano dito. May mga happenings like yung mga party, gathering, or social occasion. Yung sinasabi dito. Pwedeng may mga ano, yan. Pwedeng kasama mo dito yung mga kaibigan mo. Or family. Basta may mga social gatherings dito. Okay. At saka parang meron, oh yan, may Libra energy by the way. So, nakikita ko there is harmony. There is harmony pagdating sa relationship. Whether sa ano yan, sa mag-asawa, sa magkaibigan, magjowa, or family. So, nakikita ko dito is, at least itong mga araw na to, magiging very happy ka. Or wala masyadong problems relating sa mga ano, sa relationships, no? Nakikita ko dito may harmony pagdating sa mga bagay-bagay.
balanse eh, no? So ibig sabihin walang problem, hindi kumbaga hindi kinukulang or hindi sumusobra about something. Pagdating sa emotions mo, ganun din, balance din yung emotions mo. Okay? Tsaka parang merong wish dito na sinasabi, Virgo, baka merong something na mangyari or matupad para sa iyo itong July 13 to 17. Okay, yan. So, yan yung mga na-pick up natin. Libra. Hirap balasahin ng barako, guys. Masyadong malaki. Tapos ang lambot. Parang nade-deform lang siya. Okay, meron kang Pluto, Gemini, at saka 12th house. Okay, so I can see you here, Libra, accepting a challenge. Parang merong something dito na lalo kang namomotivate, na lalo mong gagalingan, lalo mong i-improve yung sarili mo. Nakikita ko na merong transformation para sa iyo. At meron kang gagawing big leap. So, pwedeng meron kang something na major na decision na gagawin sa buhay mo na meron siyang kinalaman sa iyong transformation, kung ano man itong gusto mong i-level up, i-improve, baguhin sa sarili mo. May kinalaman siya sa pwede may kinalaman sa communication, no? Baka yung specialty ninyo is doon kayo mag-e-excel. Okay? Yan. Pwede may kinalaman siya sa kung ano mang work yan na parang nagsasalita ka or magaling ka sa words, nakikipag-communicate ka, ine-express mo yung creativity mo through communication. Pwedeng iba sa inyo, gusto nyo mag-aral, mag-level up, ayan. Parang meron kayong gustong matutunan. Yan, pwedeng training, upskill, magdadagdag ka ng i-upgrade mo yung sarili mo dito, Libra. Yan yung nakikita kong transformation. Tsaka parang may rebirth energy of, Phoenix. So, eto ikaw, Libra, rising up from the ashes. Ikaw yung Phoenix dito. No? Na ikaw na-transform mo yung sarili mo. Oo. Mas, merong, yan, pwedeng iba, pwedeng spiritual transformation ito. Merong something na na parang pinagdaanan ka na very challenging, na yun yung sa'yo. Yun yung nakapagpa-transform sa'yo, Libra. Yun. Kung ano man yung upheaval or matinding problema or challenge na pinagdaanan mo, na yun yung naging susi dito sa iyong transformation. Okay, pwede may Gemini energy. Scorpio.
Ay, dalawa na yung green. Kailangan ko violet. Ayan. Okay, so ito naman sa iyo, Scorpio, yung nakikita ko dito is healing. Ito yung ability mo na makarecover kahit gaano kahirap yung pinagdaanan mo. Okay, so pwedeng merong something dito na mahahanapan mo ng remedyo. Okay, pwede ring may Leo energy. O baka makakadil ka na Leo. Pero this is more on yourself, nakikita ko. Self-healing. Okay, this is pwedeng adjustment period, pwedeng difficult, pwedeng meron kang pinagdadaanan na mahirap. Pero tinatry mo na mag-feel better or i-heal yung sarili mo dyan. Meron something dito na nakaka-overwhelm para sa iyo. Na-overwhelm ka or nahihirapan ka. Okay. At saka parang meron ditong something about a person who is, hindi ko alam pero napipick up ko energy is self-centered. No, baka selfish itong person na to. Pwedeng si Leo. Yan, may ego, may pride, pwedeng selfish. So, para sa iyo nakaka-overwhelm to. So, hindi ko alam kung family member to o jowa mo. Pero, yun na nga. Pwedeng na-overwhelm ka dito. Pwedeng yan yung, challenge ngayon, Scorpio, na pinagdadaanan mo. Okay? Pwedeng iba sa inyo dito parang kayo lang din yung makakatulong sa sarili ninyo. Pwedeng yung iba, this is recovery period kung magkaroon kayo ng crisis or health issue or kung nagkasakit kayo, okay? Recovery period yan. Sagittarius. Okay, so napipick up ko energy dito. This is you, Sagittarius, being a good mother or father. Or pwedeng single parent ka. Yan. Solo parent ka. Lalaki ka man or babae. Basta may mga matters dito concerning you at saka yung anak mo. At ang napifeel ko nga dito, pwedeng single ka sa ngayon pero may anak ka na. And pwedeng meron something related sa taking care. Kung sino yung magti-take care dito sa anak mo. So, ayan. Pwedeng may kinalaman sa child custody or sa child support or may kinalaman sa kung sino yung magbabantay or mag-aalaga dito sa anak mo or pwede mong pagkatiwalaan pag-iwan. Kasi parang nakikita ko dito, pwedeng
Baka pinaplan mo mag-travel or mag-abroad, and then iniisip mo, paano yung anak mo? No? Pero gusto mo kasing mag-abroad, pero iniisip mo sino yung pwede mong ipagkatiwala yung anak mo ng makakampante ka. Sino mag-aalaga, pag-iiwanan mo, okay? Yan yung concern na nakikita ko. At pwedeng may Cancer energy, by the way. Capricorn. Yan. Ito na tayo kay Capricorn. Balasahin muna natin Capricorn. Hirap balasahin na ito. Kukunti lang kasi yung cards niya, tas masyadong malalaki. Okay, so parang naulit na naman yung card, okay. Pero hindi, magkaibang ano lang to. Wow, so nakikita ko dito you are very independent, Capricorn. At nakikita ko meron kang something na ma-achieve mo kahit mag-isa ka lang. Ganon ka strong yung personality mo, ganon ka ka-diskarte. No, na meron ditong something na yan. Pinipilit mong kayanin kahit mag-isa ka lang. For example, yan. Pagtataguyod ng anak mo, no, halimbawa, single parent ka. So, yan, parang may napipick up akong single parent energy dito. So, kumbaga, kahit mag-isa ka lang, na itataguyod mo yung buhay ninyo mag-ama or mag-ina kasi nga kung single parent ka dito. Okay? Ikaw ito na napaka-responsible mo dito sa iyong mga obligations, duties mo dito. You make sure na na ipoprovide mo yung pag-aalaga at saka yung pagdating sa material, sa financial para dito sa anak mo. At ang nafe-feel ko dito, siguro kahit hindi ka naman ganun ka sobrang yaman, is parang napaka-proud ka kasi ang para sa iyo, ito yung napipick up ko, para sa iyo ang pinakamalaking achievement mo sa buhay mo is itong anak mo, na nagkaroon ka ng anak na yan. Kahit single parent ka pa. Okay? At meron akong nakikita dito na meron kang ma-achieve. Pwedeng iba sa inyo baka naka-attain na kayo ng magandang position pagdating sa career. Yan. Pwedeng may narating na rin talaga kayo sa buhay ninyo. And you are proud of your achievement. No, whether ito ay may kinalaman sa career mo o yung proud ka dahil ikaw ay naging nanay or tatay kahit single parent ka. Aquarius. Okay. So, nakikita ko dito, ikaw Aquarius na very, very dedicated ka dito sa, ginagawa mo. Parang meron ako nakikita, ano ba trabaho mo? Caregiver ka ba? Basta parang, yan, kung hindi ka caregiver, kasi parang yun napipick up ko someone na, pwedeng nasa medical field, like doctor. Okay. At saka parang merong duty. Hindi ko alam kung may pasyente kayo ngayon sa hospital or sa bahay. Basta parang there is an obligation, duty, na alagaan mo tong patient na to or kung sino man ito.
O, pwedeng pwedeng senior citizen. O, pwedeng nanay mo, lola mo. Pwedeng iba sa inyo. Kung meron kayong person na specific si Virgo, ayan. Pwedeng si Virgo. Kung hindi nyo pa napapangasawa to, masasabi ko lang, itong person na to is pang long term na. Pang matagalan na talaga itong commitment na ito. Okay? Tsaka yun na nga, parang meron ditong something na may obligasyon ka, pwedeng sa jowa mo or sa family member na hindi mo pwedeng maiwan-iwan kasi ikaw lang ang inaasahan dyan. Ikaw lang ang pwedeng mag-alaga. Okay? Pwede kasing may nagpapagaling dito. Sabi ko nga, pwedeng merong pasyente. No? Yan yung na-pick up ko energy. Pisces, last but not least. Tingnan na natin. Okay, meron ka Mercury, Sagittarius, tsaka 7th house. Okay, may kinalaman ito sa marriage, sa friendship, or sa family member. Merong kinalaman sa pag-uusap. Yan, baka may mga matters na dapat pag-usapan, or pwedeng may communication issues. O pwedeng merong Sagittarius na involved. Okay. So maganda, merong good fortune dito, Pisces. So pwedeng may mga magandang mangyayari sa iyo. Pwedeng may swerte. Someone who is very confident, superior, ayan. Pwedeng may kinalaman sa boss or head of the family. Someone with a very strong personality. Kaya niyang maging leader. Or siya yung may malaking responsibility. Or nag-handle nitong mga bagay-bagay. Okay? Pwedeng may travel din dito. Pwedeng may mga messages. Or mga documents mo. Mga kasulatan. Pwedeng may mga calls. Kasi may communication, sabi ko nga, pwedeng meron dapat, may mga meetings or pag-uusapan, yan. Na may kinalaman yan sa business yan. Pwedeng business, trabaho, or sa romantic or family. Yan. So, yan yung mga, pwedeng may mga importanteng pagpaplano, tsaka mga importanteng matters na dapat pag-usapan o yan pwedeng may mga pipirmahan, pwedeng may mga legal dito. Yan yung mga na-pick up ko. Okay? So, yan yung mga energies na nakuha ko dito. Sa inyong horoscope, maraming salamat. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Babush!